Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 676, parang panaginip. Sa kalmado at payapang kagubatan ng kawayan, humahampas ang hangin. Ang pakiramdam sa balat ng isang tao ay kaaya-aya at nakakapreskong. Ang kawayang higan sa gitna ng kagubatan ay nagbubuga ng ilang mga kaluskos na tunog at umuugoy. Ang mga mata ni Linfang ay puno ng sigasig at pagsinta. Marubdob niyang hinahalikan si Meng Qing, hindi lang ang bibig niya kundi ang buong katawan niya. Napakalinis at ganda ng kanyang katawan. Nasa ilalim siya ni Linfang sa sandaling iyon, nasa itaas si Linfang. Pulang-pula ang kanyang mukha habang gumagalaw ang mga daliri ni Linfang sa buong katawan niya. Tumatalbog ang dibdib niya, mukha siyang lasing. Wala na siyang lakas sa katawan. Kahit na para sa isang malakas na magsasaka, iyon ay isang nakakaintriga ngunit napakagandang pakiramdam. Ito ay kaakit-akit, ang pag-ibig ay isang kahangahangang bagay, lalo na sa isang taong mahal mo. Si Linfang ay gumagawa ng isang bagay na hindi ka panipaniwala, ngunit si Meng Qing ay nagsumite ng kanyang sarili at labis na nasiyahan dito. Nag-e-enjoy din si Linfang, patuloy niyang hinahalikan ng mukha ni Meng Qing, ang kanyang balat, ang kanyang mga suso. Pinahal niya ang bawat sulok ng balat nito. Linfang. Napaungol si Meng Qing at sinigaw ang kanyang pangalan. Inilagay ni Linfang ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga suso. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin kay Meng Qing. Mukha siyang diyosa, namumula ang kanyang mukha at hindi ka panipaniwalang nakakaakit. Parang walang halaga ang lahat pagkatapos makakita ng napakagandang babae. Mukha siyang celestial being. Ipinatong ni Linfang ang kanyang mga kamay sa mukha ni Meng Qing, idinilat niya ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ay nakakabighani. Malalim at makahulugan ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng higit pa sa mga bituin. Napuno sila ng matinding pagmamahal para kay Linfang. Meng Qing. Malumanay na sabi ni Linfang. Tumiti si Meng Qing at niyakap si Linfang, nasa kanya pa rin siya, kaya tinabi niya ito. Nanatili lang silang nakatitig sa isa't isa sa katahimikan. Para silang panaginip, pareho silang umuungol at nagbubuntong hininga. Ang kanilang mga tunog ay patuloy na umaalingaw sa kapaligiran ng kagubatan ng kawayan. Sobrang higpit ng yakap nila na para bang nagsanib na sila. Ang kanilang mga puso ay ganap na konektado, ang kanilang mga kaluluwa ay konektado. Tiningnan ni Linfang ang kanyang magandang ngiti, mukhang tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa noo at hinaplos ang katawan nito. Hinawakan niya ito sa mainit at banayad na paraan na para bang natakot siyang saktan siya. Kumukulo pa rin ang dugo niya. Sobrang init talaga ng pakiramdam nilang dalawa, pareho nilang nakalimutan lahat ng nasa paligid nila. Pareho nilang kinalimutan ang lahat, magkasama lang sila sa isa't isa. Ang ganda ng tanawin, ang ganda ng eksena, pareho silang magagandang tao. Maganda rin ang ganoong pagnanasa. Malayo sa kagubatan ng kawayan, tatlong siluwet ang nakaupo. Nag-uusap sina Linhai, Yu Menghi at Xiaoya. Sinabi ni Xiaoya sa kanila ang mga pakikipagsapalaran ni Linfang sa Great Competition ng Zuyu. Ang mga magulang ay mahinahon na nakikinig, hindi nangangahas na gambolin siya. Nakakatuwa ang eksena, isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang na nakikinig sa isang batang babae na nagkukwento, at seryoso silang nakikinig sa kanya. Linhai at Yu Mengxia ay nasa sabik, ang Great Competition ng Zuyu ay tapos na, at si Linfang ang kampyon. Kahit papaano ay naramdaman nila na naroon sila, pinagmamasdan ito. Naramdaman nila na pinapanood nila ang sarili nilang maliit na batang lalaki na nakikipaglaban sa fighting stage sa Great Competition ng Zuyu. Pagkatapos ay sinira niya ang 8 selyadong pinto gamit ang isang Black Fire Lotus. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang masamang katawan para salakayin si Duan Wudao, pareho silang nasugatan noon. Ang kaluluwa ni Duan Wudao ay nasugatan habang ginamit ni Linfang ang lahat ng kanyang dalisay na chi. Gayunpaman, maaari pa ring lumaban si Duan Wudao. Akala niya ay natalo si Linfang, ngunit pagkatapos ay lumabas ang 8 ulo na dragon ni Linfang at nilamon si Duan Wudao. 8 ulo. Sa 9 na ulo ng huling anyo, mayroon na si Linfang ng 8 sa kanila. Si Linhai at Yu Meng at nakatinginan sa isa't isa na walang imak. Hindi napigilan ni Duan Wudao. Gumamit siya ng tableta upang gamutin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, binigyan din ng aking lolo si Linfang ng ilang purong healing pills, gamit lamang ang isa ay nagbibigay daan sa isang cultivator na mapunan muli ang lahat ng kanilang purong chi. Gumamit si Linfang ng isa at pagkatapos ay naglabas ng pulang espada, na mukhang pula na parang dugo. Hakbang-hakbang, ang kanyang nakakatakot na espada na si Chi ay tumatagos sa kapaligiran. At pagkatapos ay ang kanyang espada na si Chi ay pumaligid sa lahat, at lahat kami ay nasusuka, tila nasaktan din ito ang puso ni Duan Wudao. Sa huli, wala nang sigla si Duan Wudao at sumuko sa laban. Hindi niya mablock ang mga pag-atake ni Linfang, kaya sumuko siya. Kaya naging kampyon si Kuya Linfang pagkatapos ng labanan. Ang kampyon. Naisip ni Yu Menghi at Linhai. Sila ay labis na ipinagmamalaki, nadama nila na ang kaluwalhatian na iyon ay pag-aari din nila sa isang tiyak na lawak. Napakaraming tao ang hinamak ang kanilang anak, kahit na sa kompetisyon. Napakaraming tao ang nakatitiyak na matatalo nila siya, ngunit sa huli, siya ang unang natapos. Siya ay nanalo, siya ay isang kampyon.
Ang kampyon ay ang kanilang anak, si Linfang ay isang nakakasilaw na magsasaka at ang kanyang mga magulang ay hindi na maipagmamalaki pa sa kanya. Tito, tita, meron pa. Maraming tao ang lumitaw, at lahat sila ay napakalakas na cultivator. Sinubukan nilang pigilan ang mga tao ng Shengang. May mga taga-East Sea Dragon Palace, sinasabing sila ay mga overlord sa East Sea Empire, isang imperyong may katamtamang kalidad. Naroon din ang Nine Cloud Sword Sect, ang Jade Heaven Imperial Family at ang Necropolis Sect. Lahat sila ay mga cultivator ng Tianqi layer na may isang layunin lamang, gusto nilang makasama si Linfang. Tinukso nila si Linfang ng mga kasanayan at diskarte sa antas ng Tian para makasama sila. Sabi ni Xiao Yan na parang proud na proud. Siya ay labis na nasa sabik na magkwento. Palasyo ng East Sea Dragon. East Sea, imperyo ng gitnang kalidad. Ang Nine Cloud Sword Sect, ang Heaven Jade Imperial Family, ang Necropolis Sect. Gusto nilang lahat na sumama sa kanila si Linfang at nagmungkahi pa na bigyan siya ng mga kasanayan at diskarte sa antas ng Tian. Sina Linhai at Yumeng ay biglang nagulat. Pareho silang mga henyo sa Zuyu ngunit hindi pa sila umabot sa ganoong antas. Napagtatanto nila na ang kinabukasan ni Linfang ay magiging hindi kapani-paniwala. Namalayan na lang nila na nalampasan na sila ng kanilang anak. At ano ang napagpasyahan ni Linfang na gawin? Sinong sasamahan niya? Tanong ni Linhai. Hulaan mo, nakangiting sabi ni Xiaoya. Sinadya niyang pinanatili ang suspense. Shengang. Hula ni Linhai. Sa kanyang ugali, hindi may pagkanulo ni Linfang si Shengang pagkatapos ng lahat ng ginawa nila para sa kanya sa kompetisyon. Halos. Talagang tinanggihan niya ang lahat, tinanggap lang niya na gawin ang isang bagay para kay Shengang. Tumanggi siya sa lahat. Napabuntong hininga sina Yumenghi at Linhai. Napakamot sila ng ulo at ngumiti ng pilit. Sobrang lakas ng anak nila, sayang naman ang tigas ng ulo nito. Tumanggi siyang sumali sa East Sea Dragon Palace, sa Nine Cloud Sword Sect, sa Jade Heaven Imperial Family. Nakakagulat na tinanggihan niya silang lahat. Napakaraming mga henyo ang maaari lamang mangarap na sumali sa gayong hindi kapani-paniwalang mga saklaw ng impluwensya. Ngunit ang kanilang anak ay tinanggihan silang lahat dahil siya ay matigas ang ulo at determinadong gawin ang lahat sa kanyang sariling paraan. Kung wala ang kanyang paghahangad at determinasyon, hindi kailanman magiging ganoon kalakas si Linfang. Nag-uusap silang lahat habang papalubog ang araw. Lahat sila ay masayang nag-uusap tungkol kay Linfang. Xiaoya, sa iisang kama tayo matutulog ngayong gabi. Sabi ni Yumenghi nang makita niyang dumidilim na. Nakangiti siya at hinahaplos ang ulo ni Xiaoya. Sige po, tita. Sabi ni Xiaoya na tumatango-tango na parang mabuting bata. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Yumenghi. Ipinagpatuloy ni Linhai ang pagtingin sa kanyang inukit. Sa gitna ng kagubatan ng kawayan, magkasamang nakahiga sina Linfang at Mengqing at magkayakap. Nakatingin si Linfang sa kanyang perpektong katawan at nakangiti. Pagkatapos ng maraming beses na makipag-ibagan, si Mengqing ay nakadama ng sobrang relax at saya, makikita ito sa kanyang mukha. Medyo masakit talaga sa baba, pero masaya siya, hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na iyon. Niyakap niya si Linfang ng napakahigpit. Iba na ang mukhang banal na mukha niya ngayong nawala na ang kanyang pagkabirhen. Nanatiling tahimik ang dalawa, hindi na nila kailangan pang magsalita, ramdam na ramdam nila ang iniisip ng isa. Ang kanilang mga kaluluwa ay konektado, sa isang ganap na kalmado at nakaka-relax na paraan. Tapos nakatulog na silang dalawa. At pareho silang natutulog buong gabi, nakalimutan ang lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 677, mga tao mula sa imperyo. Pagsapit ng takip silim, ang sinag ng sikat ng araw ay dumadaan sa makapal at masukal na kagubatan ng mga punong kawayan. Sa sandaling iyon, may nakaupo na naka-cross-legged sa lupa. Nakapikit si Linfang at nagsasanay siya ng cultivation. Sa likod ni Linfang, sa hindi kalayuan ay isang magandang babae. Nakaupo siya sa isang kawayang tamba upuan at dahan-daang umuugoy. Mukha siyang dalisay at banal na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Ang leeg ni Mengqing ay napuno ng mga Springmon Jade Stones, ibinigay ito ni Linfang sa kanya. Kahit na hindi niya kailangan ng marami, masaya siya sa pagkakaroon ng mga ito. Si Linfang ay naglalabas ng nakakatakot na malamig na chi na bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang malakas na cosmos burning na kasanayan ay nag-aalab sa paligid niya. Nakapagtataka, isang malakas na yelong chi ang bumabalot sa kanyang katawan. Ginalaw ni Linfang ang kanyang mga kamay at nagsimulang mag-alab ang isang nakakatakot na apoy at sumanib sa yelo. Tulad ni Linfang at Mengqing na pinagsama noong sila ay nagmahalan. Pagkatapos, dahan-daang natunaw ang yelo sa apoy na iyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, naglabas si Linfang ng nakakatakot na enerhiya at sinipsip ang lahat ng apoy. Ang kanyang chi ay naging mas malakas. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at tumayo. Tumingon siya para tingnan si Mengqing at nagtanong. Ano ang nangyayari? Matapos makipagkaibigan kay Mengqing, isang ice pearl ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang ice pearl na iyon ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya ng yelo. Kaya, ginamit niya ito para magsanay ng cultivation, magagamit niya ito para mabago ang kanyang purong chi. Pinabilis nito ang pagkondense ng purong chi. Kapag ang dalisay na chi ay hindi maaaring maging mas malakas kaysa doon ng ice pearl ay humihina din.
Ang katawan ni Lin Fang ay lubhang nakakaintriga. Tumiti si Meng Qing ngunit nagpaliwanag ng anuman. Hindi na muling nagtanong si Lin Fang tungkol dito, tumingin lang siya sa kanya at sinabi. Maglakad-lakad tayo. Sige, kailangan mong makita si Xinye. Sabi ni Meng Qing. Kung wala ka dito, ilang beses pumunta si Xinye para makisaya sa amin. Namimiss ka niya ng sobra at parang pamayat din siya. Tumiti si Lin Fang. Hindi niya akalain na magiging ganito kabait si Meng Qing. Ilang beses na niyang nakita si Xinye at naging malapit silang magkaibigan. Kung pareho silang mabuting magkaibigan, magiging masaya si Lin Fang. Sa parehong oras sa isa pang sulok ng Imperial City, mayroong isang malaking grupo ng mga tao. Ang mga bantay ng Imperial City ng Zuyu ay natulala. Nakatingin lang sila sa mga silhouette na nakasakay sa nakakatakot at mabangis na hayop. Nakakatakot silang lahat kaya kinilig ang mga tao, may mga nadadapa pa nga at muntik ng matamba nang makita ang mga bagay na iyon. Napakalakas na Zuan level beast. Naisip ng ilang tao nang makita nilang palapit ng palapit ang mga halimaw na iyon. Lahat ng tao sa Imperial City ay nakataas ang ulo at nakatingin sa grupo ng mga tao. Ano ang nangyayari? Akala ng mga tao nanginginig. Mayroong 10 nakakatakot na Zuan level beast na nagburr sa langit at tinatakpan ang lupa. Kailangan nating ipaalam sa isang tao. Naisip ang nanginginig na karamihan. Hindi na kailangan. Sabi ng iba. Kaagad pagkatapos, isang malakas na hangin ang umihip sa kanila na halos matamba silang lahat. Ang mga itim na silweta na iyon sa kalangitan ay nagiging mas kakaiba. Hindi na nila kailangang ipaalam kahit kanino dahil nakikita na sila ng lahat. Ilang tao na nakaitim na tiyang paos ang biglang bumangon sa himpapawid at pinalibutan ang lungsod. Kami ang Imperial Dragon Guards, sino ka at bakit ka pumunta sa Zuyu? Tanong ng isang tao, hindi ka panipaniwala ang boses na iyon. Ang daming nakatingin sa taong nagsasalita. Ang Imperial Dragon Guards ay mga cultivator ng Zuan Chi Layer, itinuturing na nilang napakalakas na cultivators sa Zuyu. Sila ay naging isang misteryosong saklaw ng impluensya sa bansa, ngunit sa sandaling iyon ng Imperial Dragon Guards ay nakakaramdam ng kababaan. Ang mga taong dumating ay mas malakas kaysa sa kanila. Labis silang kinabahan. Huwag kang mag-alala, hindi kami magtatagal dito. Ako si Rowland Shan mula sa Dragon Mountain, inutusan ako ng emperador ng Dragon Mountain na pumunta at bigyan ng isang tao ng titulo ng pinuno ng Zuyu. Mabagal na sabi ni Rowland Shan. Sa likod ni Rowland Shan isang grupo ng magagandang babae ang naglabas ng ilang basket, kung saan may mga talulot ng sampagita. Pagkatapos ay hinihagis nila ang mga ito at ang mga talulot ay lumipad sa hangin, sinasabayan ang mga salita ni Rowland Shan. Ang grupong iyon ng napakalakas na cultivator ay mula sa Dragon Mountain. Sila ay ipinadala ng emperador ng Dragon Mountain. Namumuno ng Zuyu. Ang mga tao sa ibaba ay namangha, pinuno. May isang taong magiging pinuno ng Zuyu. Maaari ko bang tanungin kung sino ang magiging pinuno ng Zuyu? Tanong ng Imperial Dragon Guard. Ang kanyang dibdib ay tumatalbog pabalik-balik, ang mga taong iyon mula sa Dragon Mountain ay hindi dumating para magdulot ng gulo. Sa halip, sila ay dumating upang bigyan ng isang tao ng titulong tagapamahala ng Zuyu, napakahusay. Ang pinuno ng Zuyu ay magkakaroon ng parehong kapangyarihan tulad ng hari ng Zuyu. Isang henyo mula kay Zuyu na nasilaw sa Great Competition ng Zuyu at naunang natapos. Ito ay isang karangalan para sa ating imperyo. Sa makatuwid, siya ay magiging pinuno ng Zuyu. Nakangiting sabi ni Rowland Shan. Nagulat ang mga tao, isang henyo mula kay Zuyu ang unang natapos sa Great Competition ng Zuyu. Natigilan silang lahat. Naisip na nila na ang pagiging pinakamalakas na tao ni Zuyu at ang makasali sa Great Competition ng Zuyu ay Katanji Tangi. Naisip pa nila na ang pagtapos sa nangungunang 10 ay hindi kapanipaniwala at isang karangalan para sa kanilang bansa. Ngunit ang pagtatapos muna ay talagang kamangha-mangha, hindi sila makapaniwala. Nakapagtataka, isang tao mula sa Zuyu ang unang nakatapos sa kompetisyon. Sino? Ang koronang prinsipe na si Duan Wu daw. Tanong ng ilang tao sa crowd. Umiikot ang kanilang mga ulo, mayroong 13 bansa sa Zuyu at ang Zuyu ay napakaliit na maliit na bansa. Sa ilalim ng jurisdiction ng isang imperyo. Nakapagtataka, may nagwagi sa kanilang bansa at naging kampiyon sa kompetisyon, paano naging posible iyon? Hindi sila makapaniwala. Ngunit ang ambasador mula sa Dragon Mountain ay ngumiti lamang at patuloy na lumilipad sa gitna ng mga talulot ng tulap sa kalangitan. Ang bagay na iyon ay totoo, ito ay isang himala para kay Zuyu. Ang balita ay mabilis na kumalat sa lungsod, lahat ay biglang nalaman ang tungkol dito. Isang henyo mula kay Zuyu ang kampiyon ng Great Competition ng Zuyu. Ang ambasador mula sa Dragon Mountain ay dumating pa upang bigyan ng kampiyon na iyon ng titulong pinuno ng Zuyu. Ipapaalam namin sa pamilya ng Imperial City, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sabi ng dalawa sa Imperial Dragon Guards, labis silang nagulat. Nagkatinginan sila at saka bumalik sa Imperial Palace. Kung ang isang tao mula sa Zuyu ay nanalo sa Great Competition ng Zuyu, ito ay dapat na si Duan Wu daw ang Crown Prince. Siyempre, hindi na nila pipigilan ang mga taong iyon na pumasok sa lungsod. Ang koronang prinsipe ay tiyak na magiging tagapamahala ng Zuyu. Ang pagiging kampiyon ng Great Competition ng Zuyu ay talagang isang hindi kapanipaniwalang bagay.
Ang mga talulot ng tulap ay patuloy na lumilipad sa hangin. Si Rowland Shan at ang iba ay bumagal at lumipat patungo sa Imperial Palace. Hindi sila mabilis na gumagalaw na parang gusto nilang ipakita sa lahat na nandoon sila. Gusto nilang malaman ng lahat na si Lin Fang ang magiging pinuno ng Zuyu. Ang mga tao ay sumusunod at nakatingin sa mga tao sa kalangitan. Paano nila makaligtaan ang isang hindi kapani-paniwalang bagay? Isa itong himala sa kasaysayan ng Zuyu. Si Duan Wu daw ay nanalo sa great competition ng Zuyu at magiging pinuno ng Zuyu. Sa sandaling iyon, hindi nila alam na ang bagong pinuno ng Zuyu ay hindi si Duan Wu daw at sa halip, si Lin Fang, na nasa Love Sickness Forest kasama ang kanyang mga magulang. Hindi rin alam ni Lin Fang na dumating ang mga taong iyon mula sa Dragon Mountain. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 678, Tagapamahala. Ang mga talulot ng Sampaguita ay patuloy na lumilipad sa hangin at ang isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga talulot ay nagsimula ng magbunten sa lupa ng lungsod. Ang mga tao mula sa Dragon Mountain ay huminto sa labas ng pinakamataas na gusali ng Imperial Palace at dumaong sa isang malaking field. Ang mga tao mula sa Imperial Palace na nasa malayo ay mukhang solemna at magalang, ang mga taong iyon mula sa Dragon Mountain ay mukhang kahanga-hanga at dominanti. Lahat sila ay nagtataka kung ano ang nangyayari nang huminto ang mga tao mula sa Dragon Mountain, hindi sila dapat maging mga kaaway na aatake. Ang mga talulot ng tulap ay patuloy na lumilipad sa hangin. Ako ang ambasador mula sa Dragon Mountain hanggang Zuyu, ako si Rowland Shan. Ipinadala kami ng emperador dito upang bigyan ng isang tao ng titulo ng pinuno ng Zuyu. Gusto naming ipaalam sa hari ng Zuyu. Sabi ni Rowland Shan, nakatingin sa mga taong iyon mula sa Imperial Palace. Sa isang iglap, isang malakas na boses ang kumalat sa hangin na maririnig sa lahat ng dako ng palasyo. Ang mga tao mula sa Dragon Mountain ay dumating upang bigyan ng isang tao ng titulo ng pinuno ng Zuyu. Ang mga tao na nasa loob ng Imperial Palace ng Zuyu ay lahat ay namangha, may isang taong magiging pinuno ng Zuyu. Siyempre, may mga nakarinig na ng balita. Ang kampyon ng Great Competition ng Zuyu ay magiging pinuno ng Zuyu. Nagkagulo ang mga tao sa Imperial Palace. Maraming lumalabas at nakatingin sa mga taong iyon sa labas sa field at sa himpapawid. Kasabay nito, ang mga tao mula sa Imperial City ay nagmamadaling pumunta sa palasyo at nagtitipon doon. Inakala ng maraming tao na si Duan Wu daw ang nanalo sa kompetisyon at magiging pinuno ng Zuyu. Gusto nilang makita ang mahalagang pangyayaring iyon sa kasaysayan ng Zuyu. Bukod pa rito, ang prinsipe ng korona ay napakalakas, kasama niya si Zuyu ay magiging isang hindi kapani-paniwalang malakas na bansa. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang siluwet ang lumitaw sa di kalayuan. Sa likod nila ay isang grupo ng mga tao na lahat ay may hawak na mga sibat, ang kanilang mga mata ay kumikislap na may matatalas na ilaw. Ang kanilang chi ay napakalakas din. Duan Wuya, ang pangalawang prinsipe. Makikilala ng karamihan si Duan Wuya. Pagkatapos, nakilala rin nila ang katabi niya, ito ay ang hari ng Zuyu. Ha? Medyo nagulat ang mga tao nang makita ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng kulay abong Changpao. Hindi siya kamukha ng hari ng Zuyu. Ang kanyang balat ay kasing puti ng isang babae, at siya ay mukhang pambabae. Parang hindi pa nila nakita ang hari, siya ba talaga? Ayon sa mga alingawngaw, ang hari ng Zuyu ay palaging nagtatago at hindi kailanman nagtanong tungkol sa bansang kanyang pinagharian. Sina Duan Wu daw at Duan Wuya ang namamahala sa bansa. Parang sa pagkakataong ito, lahat ay totoo. Gayunpaman, sa puso ng mga tao ang tunay na hari ay siya pa rin ang nagpamangha sa buong bansa 20 taon bago, si Duan Renhuang. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa harap ni Rowland Shan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-gray Changpao at Duan Wuya. Magalang nang umiti sa isa't isa si Rowland Shan at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulay abong damit. Rowland Shan, ambasador mula sa Dragon Mountain, sa ngayon ay pumunta ka rito. Kinailangan kitang batiin ng personal sa takot na maging impolite. Pumunta ako dito upang bigyan ng isang tao na may titulong pinuno ng Zuyu. Kung hindi, hindi ako mangangahas na pumunta at guluhin ang hari. Magalang na sabi ni Rowland Shan. Sa pagkakataong ito kailangan kong humingi ng tagapakinig ng hari. Sige. Sabi ng hari na tumango. Sino ang magiging tagapamahala ng Zuyu? Hindi ba niya alam ang sagot? Nagtataka ang karamihang nakatingin sa hari ng Zuyu. Siya ang hari. Hindi ba niya alam ang resulta ng great competition ni Zuyu? Mula sa kanyang ngiti, siya ay dapat na si Duan Renhuang. Una, gusto kong batiin si Zuyu. Nagsilang siya ng dalawang hindi kapani-paniwalang henyo na nagtapos sa una at pangalawa sa great competition ng Zuyu. Ipinagmamalaki sila ng Dragon Mountain. Sabi ni Rowland Shan, kumaway siya, at maraming tao ang naglabas ng mga paninda at inilagay sa harap ng hari. Iyan ay mga regalo para kay Zuyu, sana magustuhan mo. Binuksan ni Duan Wuya ang mga regalo habang nagulat ang mga tao doon, nang sinabi ni Rowland Shan na dalawang henyo mula kay Zuyu ang nagtapos sa una at pangalawa sa great competition ng Zuyu. Si Duan Wu daw ang kampyon. At sino ang pangalawa? Ito na kaya ang pangalawang mataas na opisyal na si Yu Tianming. Ngunit si Yu Tianming ay hindi sapat ang lakas para pumangalawa sa kompetisyon.
Una, gusto kong batiin si Duan Wu daw sa pagtapos niyang pangalawa sa Great Competition ng Zuyu, nakakagulat siya. Sabi ni Rou Lanshan, natigilan na naman ang mga tao. Nagkamali sila, naisip nilang lahat na si Duan Wu daw ang unang natapos. Si Duan Wu daw ay pumangalawa ngunit sino ang mas malakas sa kanya sa Zuyu? Hindi makapaniwala ang karamihan sa kanilang narinig. Pagkatapos, gusto kong batiin ang isa pang hindi kapani-paniwalang henyo mula kay Zuyu, wala pa siyang 20 anyos at pinahanga niya ang lahat hanggang sa huli, at pagkatapos ay nauna na siyang natapos. Siya ang pinakakampiyon ng Great Competition ng Zuyu, siya ay napakalakas, at siya ang kaluwalhatian ng ating imperyo ng Zuyu. Gusto ng Dragon Mountain na bigyan siya ng titulong Ruler of Zuyu at ang pangalan niya ay Lin Fang. Sabi ni Rou Lanshan. Akala ng mga tao ay sisabog na ang utak nila. Dahan-dahan nilang naalala si Lin Fang na ang imahe ay muling lumitaw sa kanilang ulo. Lin Fang. Nanalo si Lin Fang. Malinaw na kilala nilang lahat si Lin Fang, kilala siya ng lahat sa Zuyu. Naaalala pa rin nila ang lahat ng pagkakataong ipinakita niya ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ng karamihan na bilang bata pa niya, siya ay magiging kampiyon ng kompetisyon. Hindi nila akalain na siya ang magiging pinakakahangahangang magsasaka sa Zuyu. Si Duan Wu daw ay pumangalawa na ang ibig sabihin ay natalo ni Lin Fang si Duan Wu daw. Si Lin Fang ay talagang napakalakas. Kamahalan, alam mo ba kung nasaan si Lin Fang? Tara na at sabay na tayong hanapin siya. Nakangiting sabi ni Rou Lanshan. Naging malinaw na naman ang ulo ng mga tao. Sige. Dapat nasa Love Sickness Forest si Lin Fang, sabay tayo. Sabi ng hari. Hindi na kailangan. Sabi ng isang boses. Napatingin ng mga tao sa direksyon kung saan nanggaling ang boses at nakita nila ang isang binata sa langit. Mukha siyang malinis at kapansin-pansin. Mas lalo siyang gumaganda sa tuwing nakikita siya ng mga ito. Malalim at malalim ang kanyang mga mata. Ang kanyang chi ay nagbago mula sa dati. Mukhang malaki ang pinagbago ni Lin Fang. Lumabas si Lin Fang sa Love Sickness Forest dahil gusto niyang puntahan si Duan Xinye. Hindi niya akalain na makakatakas siya kay Rou Lanshan. Lin Fang, napakabuti, nandito ka. Nakangiting sabi ni Rou Lanshan. Lin Fang, hiniling ako ng emperador na pumunta. Ngayon ay gusto kong igawad sa iyo ang titulong tagapamahala ng Zuyu sa harap ng lahat, kabilang ang hari ng Zuyu. Mayroon ka na ngayong parehong kapangyarihan bilang hari ng Zuyu. Pagkatapos ay ikinaway ni Rou Lanshan ang kanyang kamay at isang grupo ng mga tao ang lumipat patungo kay Lin Fang. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may paggalang, si Lin Fang ay may katayuan na kasing lakas ng katayuan ng hari. Binabati kita, Lin Fang. Nakangiting sabi ng hari kay Lin Fang. Siya ay tumingin malaya at walang pidget. Parang hindi siya naabala na magkaroon ng taong katulad niya sa Zuyu. Tumango si Lin Fang pabalik sa kanya, hindi siya mukhang natatakot o gumagalang, hindi siya isang binata mula sa Imperial Palace. Pagkatapos ni Shengang, matapos makita ang mga nagsasaka ng layer ng Tianqi mula sa East Sea Dragon Palace, ang Nine Cloud Sword Sect, ang Jade Heaven Imperial Family at ang Necropolis, walang naramdaman si Lin Fang na partikular na nakaharap sa hari ng Zuyu. Bukod pa rito, siya na ngayon ay kasing kapangyarihan ng hari. Si Lin Fang ang bagong pinuno ng Zuyu kasama ang hari. Salamat. Dahil nandito na ang hari, gusto kong sabihin na gusto kong pakasalan si Prinsesa Xinye, na mahal ko. Sana tanggapin mo. Si Lin Fang ay naging pinuno ng Zuyu at nagmumungkahi ng isang alyansa sa kasal sa prinsesa, na hinihiling sa hari ang kanyang kamay sa harap ng lahat. Nagkatinginan ng hari at Lin Fang, tila may ilang matalim na tsina na bangga sa hangin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 679, pagtanggap. Nanatiling tahimik ang lahat, pinanood nila si Lin Fang at ang hari na nakatingin sa isa't isa. Hindi nila alam kung ano ang iisipin. Noon, pinahanga sila ni Lin Fang sa ilalim ng liwanag ng buwan ng lawa ng Xiangjiang. Ngayon, kaharap niya ang hari na kasing kapangyarihan niya. Siya na ngayon ang pinuno ng Zuyu. Si Duan Wuya ay nasa panig ng hari. Noon ay sinabi niya kay Lin Fang na para makapagpakasal kay Duan Xinye, kailangan niyang magtapos sa top 9. At sa hinaharap, kailangan niyang talunin si Duan Wu daw. Saka lang niya tatanggapin. Gayunpaman, ngayon ay nagawa na ni Lin Fang ang lahat ng mga bagay na iyon at nakatapos pa nga ng una sa Great Competition ng Zuyu. Bumalik siya kay Zuyu bilang isang maluwalhating bayani at naging pinuno ng Zuyu. Kung gusto ni Lin Fang na magpakasal kay Duan Xinye, sino ang tatanggi? Wala ring dahilan si Duan Wuya para gawin iyon. Hindi man lang nasulyapan ni Lin Fang si Duan Wuya. Sa simula pa lang, alam na niya kung paano si Duan Wuya at ngayon ay wala na siyang pakialam sa kanya. Siya ay naging pinuno ng Zuyu at si Duan Wuya ang pangalawang prinsipe, ang katayuan ni Lin Fang ay mas mataas kaysa kay Duan Wuya kaya kailangan ba niya itong tingnan? Sa sandaling iyon, may malamig na umuungol at lumitaw ang isang taong naka-gray changpao. Ang taong iyon ay malamig na nakatitig kay Lin Fang. Ito ay si Shi Huan, isa sa mga Imperial Dragon Guard at siya ang ama ni Shi Qiong. Nakita na siya ni Lin Fang noong nakaraan. Sinubukan niyang patayin si Lin Fang noong nakaraan, ngunit lumalakas si Lin Fang. Ikaw na maliit na insekto, sa tingin mo ba naging phoenix ka? Hindi ka tugma kay Xinye. Isa siyang prinsesa.
Sabi ni Shihuan sa sobrang malamig na paraan, masama ang tingin niya. Si Linfang ay naging pinuno ng Zuyu, kasuklam-suklam. Dahan-dahang lumingon si Linfang at tumingin kay Shihuan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matatalim na ilaw, kasing talas ng mga espada. Naramdaman ni Shihuan na siya ay sinasaksak. Anong gusto mo? Isara mo na ang maruming bibig mo. Ako ang pinuno ng Zuyu ngayon, gaano ka kalakas loob na magsenyas sa harap ko? Gusto mo na bang mamatay? Sabi ni Linfang ng sobrang agresibo. Sa isang iglap, naglabas siya ng nakakatakot na sword energy na bumabalot sa katawan ni Shihuan. Namutla ang mukha ni Shihuan, pinagpapawisan siya ng malamig at halos hindi makahinga. Maglakas loob ka ba? Galit na sigaw ni Shihuan. Hindi niya akalain na magiging ganoon ka-brutal at marahas si Linfang. Bukod dito, napagtanto niya na si Linfang ang kampiyon ng Great Competition ng Zuyu at na siya ay naging napakalakas. Sa kanyang mga alaala, mahina pa rin si Linfang. Mamatay. Hindi siya pinansin ni Linfang at galit na sumigaw. Isang nakakatakot na mamatay na salita ang lumitaw sa himpapawid, isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang sabay-sabay na lumabas at sinira ang kapaligiran. Ang lakas ng espada ay naging isang nakakatakot na espada. Si Shikiyong ay mukhang nakamamatay na mapatla, ang kanyang mukha ay wala ng dugo. Papatayin kaya siya ni Linfang? Kurkur. Ang napakalaking dami ng enerhiya ng espada ay bumagsak sa kanyang katawan. Siya ay mas mahina kaysa kay Linfang. Maaaring patayin siya ni Linfang mula sa kilometro ang layo, maaari bang makipagkompetensya sa kanya si Shihuan? Hindi man lang napigilan ni Shihuan, hindi na kailangan pang igalaw ni Linfang ang kanyang mga kamay para patayin siya. Sa isang iglap, patay na si Shihuan. Nawala ang sword chi, at bumalik si Linfang sa kanyang unang posisyon. Mukha siyang kalmado at tahimik na parang walang nangyari. Ang mga tao ay namangha, at ang kanilang mga puso ay tumibok ng napakabilis. Si Linfang ay naging sobrang nakakatakot. Ang pagiging kampiyon ng Great Competition ng Zuyu ay hindi madali. Si Linfang ay naging 100 beses na mas malakas kaysa bago ang kompetisyon. Si Linfang ay naging pinuno ng Zuyu. Ang isang opisyal ng Imperial Snow Dragon Guards ay hindi na makakalaban sa kanya. Sobra ang pagpapahalaga ni Shihuan sa kanyang sarili. Itinuring ni Linfang bilang isang insekto, ngunit namatay siya sa isang hininga ng pagsisikap. Ang hari at si Duan Wuya ay mukhang walang emosyon. Namatay si Shihuan, at wala silang pakialam, sa katunayan, wala silang pakialam. Hindi nila kontrolado ang Imperial Snow Dragon Guards. Noon pa man ay pinangarap ni Duan Wuya na maging pinuno nila ngunit hindi niya nagawang gawin ito. Pagkatapos ay ngumiti ang hari ng Zuyu kay Linfang sa isang maningning na paraan at sinabi, Linfang, ngayon ikaw na ang pinuno ng Zuyu, syempre maaari mong pakasalan si Zinye. Pumili lang ng petsa para sa kasal. Tutulungan ni Wuya na ayusin ang lahat. Sana alagaan mo si Zinye, sabi ng hari. Hindi na kaimik ang karamihan, tinanggap na ng hari. Ikakasal sina Zinye at Linfang. Siyempre, kung ang isang tao ay maaaring ikasal kay Duan Zinye, ito ay dapat na si Linfang. Siya ang kampiyon ng Great Competition ng Zuyu, kilala siya ng lahat. At siya ang pinuno ng Zuyu. Kung hindi makapagpakasal si Linfang sa prinsesa, sino ang magagawa? Inakala ng karamihan na tinanggap lamang ng hari dahil sa bagong katayuan sa lipunan ni Linfang, ang pinuno ng Zuyu. Nagkaroon sila ng parehong kapangyarihan sa bansa ngayon. Sa anumang kaso, hindi ito masyadong inisip ng hari, agad niyang tinanggap ang kahilingan ni Linfang. Namatay si Shihuan nang walang kabuluhan, niligawan lang niya si kamatayan at tinulungan siya ni Linfang na makamit ang kanyang layunin. Salamat. Sabi ni Linfang na yumuko sa harap ng hari. Ang hari ay magiging biyanan ni Linfang, kailangan niyang maging magalang sa kanya. Hehe, binabati kita, Linfang. Bumalik ka bilang isang bayani, at ikaw na ngayon ang pinuno ng Zuyu. Ngayon ay ikakasal ka sa isang magandang babae, ako, si Rowland Shan ay tiyak na pupunta sa kasal para sa ilang inumin. Sabi ni Rowland Shan na masayang nakangiti. Nakita na niya kung gaano kalapit sina Duan Zinye at Linfang. Isang babaeng kasing ganda ng mga bituin at isang walang katulad na henyo. Perfect couple sila. Salamat, malugod kong tatanggapin ka sa aking kasal. Nakangiting sabi ni Linfang kay Rowland Shan. Sige, Linfang, Your Highness, tapos na ang misyon ko sa Zuyu. Kailangan kong bumalik sa Dragon Mountain. Gusto kong tulungan ako ng hari ng Zuyu sa isa pang bagay. Gumawa ng pampublikong anunsyo para ideklara ang bagong titulo ni Linfang na tagapamahala ng Zuyu. Sabi ni Rowland Shan. Kailangang malaman ng lahat ang tungkol dito. Kung ang hari, siya mismo ang gumawa nito kung gayon si Rowland Shan ay mapapaginhawa. Hindi na kailangang ipaalala sa akin iyon, obvious naman. Malalaman ito ng buong bansa. At the same time, ihahanda ko rin ang kasal niya with my daughter. Ito ay magiging isang malaking seremonya. Kalmadong nakangiting sabi ng hari. Bahagyang tumanggo ang karamihan, hindi inisip ng hari na si Linfang ang naging pinuno ng Zuyu. Si Duan Wu daw ay pumangalawa sa Great Competition ng Zuyu. Si Linfang ay natapos bilang ang pinakanamumukod tanging magsasaka ng Zuyu at ng Zuyu. Kailangang malaman ng lahat. Masyado tayong napag-usapan, kamahalan, Linfang, aalis na ako. Sabi ni Rowland siya na kamakaway.
Kaagad pagkatapos, umalis lahat ang mga tao mula sa Dragon Mountain. Ang mga talulot ng tulap ay patuloy na lumilipad sa hangin. Pagkaalis ni Rowland Shan, dahan-dahang lumingon ang hari at tumingin kay Lin Feng habang nakangiti. Lin Feng, ikaw na ang pinuno ng Zuyu ngayon, ang Imperial Palace ay sa iyo upang ibahagi. Sige, maaari na kayong mag-usap ni Duan Wuya tungkol sa hinaharap. Hindi mo na dapat ako kailangan. Nakangiting sabi ng hari, saka siya tumalikod at umalis. Tumingin si Duan Wuya kay Lin Feng sa isang kalmado at tahimik na paraan. Tumingin siya kay Lin Feng na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi alam ng mga tao kung ano ang iniisip niya. Lin Feng, gusto rin kitang batiin. Ikaw ang kampiyon ng Great Competition ng Zuyu at tinalo ang aking kapatid. Natugunan mo ang lahat ng aking mga kinakailangan, isipin ang tungkol sa isang petsa ng kasal ngayon. Mabagal at mahinahong sabi ni Duan Wuya. Medyo malumanay o malambot pa ang kanyang tunog. Tila ang mga problema na lumitaw bago ang kompetisyon ay hindi nangyari dahil hindi na siya agresibo. Kakausapin ko siya, at sabay tayong magdedesisyon. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Pagkatapos ay tumalon siya at umalis. Hindi na niya niliinggan si Duan Wuya, parang wala siyang ganang kausapin. Tumingin sa kanya si Duan Wuya na may maningning na ngiti sa kanyang mukha, ngunit walang nakakaalam kung ano talaga ang kanyang nararamdaman. Nag-iisip din ang mga tao sa paligid niya pero naghiwa-hiwalay ang mga tao. Hindi naiintindihan ng mga tao ang lahat ng mga pakana at intriga na nangyayari sa mga pamilya ng imperial. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 700, pampublikong anunsyo. Sa lalim ng kagubatan sa Imperial Palace, sa tapat ng isang talon, may isang magandang babae sa tabi ng isang ilog. Sa harap niya ay isang painting, ito ay larawan ng isang lalaki. Mayroong maraming mga kulay, at ang estilo ay pino at elegante. Umaagos ang tubig sa tabi niya pero ang tinutukan niya lang ng pansin ay ang portrait na pinipinta niya. Pinipinta niya ang lalaking mahal niya. Ginamit niya ang puso niya para magpinta. Prinsesa. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon, nagulat siya nang marinig na may hamarang sa kanya. Huminto si Duan Xinye sa pagpipinta. Nanginginig ang kanyang brush habang gumagawa siya ng ilang magulong hagod. Sumimangot si Duan Xinye at lumingon. Xiaozin, bakit mo ako iniistorbo? Princess, may good news ako. Sabi ni Xiaozin na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Anong balita? Medyo nagulat na tanong ni Duan Xinye. Ayaw niya na naaabala siya habang nagpipintura. Ano ang pinag-uusapan ni Xiaozin? Bumalik na si Lin Feng. Kara-rating lang niya at nag-propose ng marriage alliance. Proud na sabi ni Xiaozin. Nagulat si Duan Xinye kaya nalaglag niya ang kanyang brush sa pagpipinta. Si Lin Feng ay bumalik at hiniling sa kanyang ama ang kanyang kamay. Ano ang sagot ng aking ama? Tanong ni Duan Xinye. Ginawa niya at tinanggap niya. Tinalo ni Master Lin Feng si Duan Wu daw sa Great Competition ng Zuyu at siya ang kampiyon. Siya na ngayon ang naging tagapamahala ng Zuyu, ang titulong iyon ay ipinagkaloob sa kanya ng Dragon Mountain Empire. Nagbalik siyang bayani. Ang puso ni Duan Xinye ay tumitibok ng galit. Tinalo ni Lin Feng si Duan Wu daw at naging kampiyon ng Great Competition ng Zuyu. Siya rin ay naging pinuno ng Zuyu. Lahat ng iyon ay magandang balita. Hindi nakaimik si Duan Xinye. Nasaan si Lin Feng? Biglang tanong ni Duan Xinye. Mukha siyang natuwa. Narinig ko lang ang balita, kaya dali-dali akong lumapit para sabihin sa iyo ang mga bagay na ito. Sa tingin ko, dapat siyang dumating anumang oras ngayon. Sabi ni Xiaozin. Hindi pa tapos magsalita si Xiaozin nang tumakbo na si Duan Xinye palayo. Ang kanyang changsam ay kamakaway sa hangin. Isang silhouette ang lumitaw sa kanyang harapan kaya napatigil siya. Tuwang-tuwa siyang makita ang taong iyon, ito ang lalaking pinipinta niya ng maraming beses. Bumalik na siya. At laking gulat niya, tinanggap ng kanyang ama ang kanilang alyansa. Napangiti siya nang napakaganda nang makita siya. Si Lin Feng ay mukhang mature at misteryoso. Ibinaba ni Duan Xinye ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay naging pula. Gusto niyang pigilan ang sarili, ngunit sa huli, tumulo ang luha sa kanyang mga mata at nagsimulang damaloy sa kanyang mga pisngi. Ginamit ni Duan Xinye ang kanyang manggas para panasan ang mga luha, ibinaba niya ang kanyang ulo at ngumiti. Gusto niyang magpaganda pero sa kasamaang palad, naiiyak na siya. Dahan-dahang naglakad si Lin Feng pasulong at dumating sa tabi ni Duan Xinye. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo na pinupunasan pa rin ang kanyang mga luha gamit ang kanyang manggas. Silly girl, kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Sabi ni Lin Feng, iniunat ang kanyang mga kamay at niyakap si Duan Xinye. Tapos umiyak siya ng umiyak. Mahigpit na niyakap ni Duan Xinye si Lin Feng, nakaramdam siya ng init. Sobrang higpit ng yakap nito sa kanya, parang natakot siya na iwan siya nito. Kahit na natapos na si Lin Feng bilang kampiyon ng Great Competition ng Zuyu, walang sino man ang nakahula kung ano ang mangyayari doon. Si Duan Xinye ay natakot sa buong panahon. Naisip niya na maaaring mamatay si Lin Feng doon. Sobrang namiss niya ito, ngunit natatakot din siya. Hindi niya nagustuhan kapag wala si Lin Feng. Siya ay nagkaroon ng napakaraming bangungot at nagawa lamang niyang aliwin ang kanyang sarili ng mag-isa at subukang kumbansihin ang kanyang sarili na si Lin Feng ay babalik ng ligtas at maayos. Ngayon, nakabalik na siya at nasa harapan na niya. Sa likod nila ay si Xiaozin na nakangiti ng matamis.
Iniwan niya sila sa katahimikan nang hindi nakuha ang kanilang atensyon. Masaya siya para sa prinsesa. Si Lin Feng ay nanatiling kalmado at tahimik. Wala siyang sinabi. Hinayaan lang niya itong umiyak sa gusto niya. Lin Feng, sa hinaharap dapat mo akong isama kung pupunta ka sa isang lugar. Hiling ni Duan Xingye na nakatitig kay Lin Feng. Gusto niyang manatili sa tabi ni Lin Feng sa lahat ng oras. Pakiramdam niya ay may bato siya sa kanyang puso nang umalis si Lin Feng. Pakiramdam niya ay nasasakal siya sa bawat oras. Kahit na mapanganib ang sitwasyon, gusto niyang makasama si Lin Feng. Sige. Sabi ni Lin Feng, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang kamay. Siya ay tumingin kaya malungkot. Paano tatanggihan ni Lin Feng ang kanyang kahilingan? Muli siyang napangiti nang marinig niya si Lin Feng. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang manggas na sobrang cute. Pumunta tayo sa Love Sickness Forest. Sige. Sabi ni Duan Xingye na tumatango na parang mabuting babae. Kaagad pagkatapos, bumangon si Lin Feng sa hangin at lumipad patungo sa Love Sickness Forest. Walang makakapidya sa kanila sa Imperial Palace, si Lin Feng ang pinuno ng Zuyu ngayon at pumayag pa ang hari dito. Si Lin Feng ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Si Shi Huan ay namatay na kalaban niya, sino pa ang nang-ahas na makipagtalo sa kanya. Mabilis na umalis sina Lin Feng at Duan Xingye. Ang buhay ni Lin Feng ay karaniwang kalmado at tahimik ngunit ngayon ay hindi na. Siya ay bumalik sa Zuyu bilang isang bayani, siya ang kampyon ng dakilang kompetisyon ng Zuyu at iginawad ang titulong tagapamahala ng Zuyu. Inihayag mismo ng hari ang balitang iyon sa mga tao. Ang Yangzhou City ay mayroon na ngayong isang tiyak na reputasyon dahil si Lin Feng ay may karapatan bilang pinuno ng Zuyu. Ito ay naging isang mas malakas na lungsod. Ang ilang napakalakas na magsasaka ay pupunta na ngayon sa Yangzhou City upang manirahan doon. Ang magagandang pagkakataon ay tiyak na magpapakita doon sa hinaharap. Napakaraming napakahusay na kasanayan at diskarte, ang mga dayuhan ay naglalakbay doon ng mas madalas. Ang Yangzhou City ay naging isang malaking lungsod. Bukod, sa sandaling iyon sa kalangitan sa itaas ng Yangzhou City, maraming siluwet ang lumitaw. Nakasakay sila sa mabangis na hayop sa antas ng Zuan. Lahat ng tao sa Yangzhou City ay natakot at nataranta, sino ang malalakas na magsasaka na iyon at bakit sila napunta sa Yangzhou City. May mga gintong papel na nahulog mula sa langit. Ang mabangis na hayop ay ibinabagsak ang mga gintong papel na lumutang sa hangin. Ang kalangitan ng Yangzhou City ay nakasisilaw habang sila ay umalis. Napatingin ang karamihan sa mga mabangis na hayop na umaalis, isang malakas na magsasaka pagkatapos ay bumangon sa hangin at kinuha ang ilan sa mga gintong papel. Ang Chi-Xi Marquis ay bumalik, at siya na ngayon ang kampyon ng Great Competition ng Zuyu. Bumalik siya kay Zuyu bilang isang bayani. Ngayon, siya na ang pinuno ng Zuyu. At saka, ikakasal siya kay Prinsesa Duan Xingye. Maraming tao ang nagbabasa ng mga salita sa mga gintong papel na iyon, ang ilang malalakas na magsasaka ay nanginginig. Nanalo si Lin Feng sa Great Competition ni Zuyu, at nagbalik bilang isang bayani. Ngayon ay pinagkalooban siya ng titulong pinuno ng Zuyu ng Emperador ng Dragon Mountain. At magpapakasal sa prinsesa na si Duan Xingye. Nagtaka ang mga tao, may mga taong dahan-daang lumingon at tumingin sa direksyon ng government building. Ngayon, ang pinuno ng lungsod ay naging pinuno ng bansa. Ang kastilyo na nagsilbing gusali ng pamahalaan ay magiging isang banal na lugar sa hinaharap, isa pang palasyo ng imperial. Ang mga tao sa Yangzhou City ay sunod-sunod na nagbabasa ng mga gintong papel. Nanginginig silang lahat. Ang kampyon ng Great Competition ng Zuyu ay ang kanilang pinuno, si Lin Feng. At higit pa rito, siya mismo ay nanggaling sa Yangzhou City. Lin Feng. Nagmamalaki ang mga tao. Lin Feng. Napatingin ang iba sa mga gintong papel at bumuntong hininga. Nakakaloka. Lin Feng mula sa Lin Clan. Sa pagkakataong ito, hindi niya nagulat ang Yangzhou City kundi ang buong bansa at maging ang buong rehiyon. Lahat sila ay pinagmamalaki dahil si Lin Feng ay nagmula sa Yangzhou City.